Isa lang. Siya po yung ambassador ng Guanson po. Siya po. Ambassador ako ng Guanson eh. Ay, kayo po. Ay, parang siya yung may-ari ng Guanson Kawasaki. Ay, wala. Mahina. Angas. Guwapo. Ang daming nakamiss sa Z1. At ito, gagamitin na natin siya. Check natin kung 4 change oil na siya o malapit na. Ang trip niya is nasa 446 pa lang simula nung na-change oil siya. So mga nasa humigit 1,000 pa. Ayun lang yung oras. Hindi tugma. Ang oras na 12:23. Ayan. At dahil napaka-importante ng oras, dapat oras ang nandyan. At dahil green ang motor, green yung gloves na isusuot natin. My favorite gloves is Pink's gloves. Hindi ko sure sa ibang model ng gloves na to, pero ito pa lang yung model na naranasan ko may bulsa dito, no. Then ilagay natin itong tail bag from Lazada. Medyo madumi lang. Tapos kuha tayo ng kapote. Lalo na pupunta tayo ngayon sa Pangasinan, kailangan may reflectorized vest doon. So itong kapote natin pwede siya. Alam nyo ba yon? Bagong rules. Tapos hindi ko muna gagamitin tong adventure bike natin dahil hindi pa siya napalitan ng tambucho, no. Yung next content natin dito, dadalhin natin siya sa BMAX Racing para mapalitan yung kanyang tambucho from catalytic to canister para mas madama natin yung pagra-ride dahil hindi natin naririnig yung under ng makina eh. Ngayong araw na-invite tayo, I think sa opening ng isang Kawasaki big bike shop sa may Urdaneta under ng Guanson Group of Companies. Sakto, tiga dun pa si Brother Alfred at matagal na natin siyang hindi nakakasama gawa ng sobrang busy din namin pareho. Hindi nagkakatagpo yung aming oras. Siguro mga 3 episode yata sa Manibela Channel hindi siya nakapasok dahil nasa abroad siya. And ang sabi naman ni Ma'am Liz doon sa Guanson, mag-a-attend daw si Brother Alfred ngayon. Ambassador yon ng Guanson. Tayo as customer kasi. Kami sa Z1 eh, no? Kung hindi nyo master ang Mega Dike, ingat kayo dito. Ayan o. At syempre yung mga alaga natin, ayan sila. Eto pa lalong lumala, tinambakan nila kasi barag-barag talaga eh. Halos sumayod yung kotse. Delikado dito, mabuhangin, baka sa kabomba natin sumemplang tayo pagtatawanan eh. Dapat ilugar din natin yung kayabangan eh.
Alam nyo, buti naglabas ng bagong carbon helmet ang Geely kasi alam nyo naman, yun ang pinaka premium niyang helmet, diba? At pangalawa, kung ikukumpara natin dun sa dati nilang carbon, single visor lang kasi yun eh. So ito, kailangan kasi may clear lens and then may secondary visor. Madulas nga pala yung asfalto dito. Kailangan kasi naka clear lens lang tayo para kapag inabutan tayo ng gabi hindi hirap. Napakadelikado ng naka tinted eh. Kahit pa nagtitinda kami ng helmet, hindi pa rin namin isasuggest na maglagay kayo ng iridium, ganyan. Magandang tignan sa daytime, pero pagdating ng gabi, sacrifice. Tsaka iba dagdag ano yun eh, cause ng aksidente dahil mahina yung vision mo eh. Enjoy ako talaga sa Ziwa. Ganda lang talaga eh. Tsaka yung andar, ang lakas. Pinanggalingan nito, pisaw pa oh. Sa magalang po yun ah. Eto, delikado oh. Pagliko mo dito, bulaga. Yun sinasabi ko eh, yung road condition iba-iba eh. Kahit na lagi ako dumadaan dito, tulad nyo no, dito oh, barag-barag na yung kalsada oh. Hindi na kagaya nung dati. Pero kung gamit ko ang adventure bike, walang butas-butas sa kalsada. Lahat yan pantay. Tayo naglalaro ng sungka. Iwas na iwas sa butas. Kapag papunta ako ng norte, lagi dito ako dumadaan sa Mexico Tollgate. Kahit na medyo napapalayo ng konti, pero ganun din naman kasi yung direksyon mo eh, panorte pa rin eh. Kahit nalalabas tayo ng Porac eh, tutusin pwede tayong mag-Angeles Tollgate, hindi labas tayo ng Exitex. Kaso matatraffic kasi tayo sa may Pandan. Maliban lang kung paulit-ulit na ako dito dumadaan ng sa loob ng isang linggo dito lagi, iibahin ko yung ruta ko para naman sa video hindi siya nakakainip. At dito kasi sa Porac Tollgate is maganda. Tignan nyo, meron silang mga bamboo na halaman, sarap sa mata no. May laki ng tornilyo na yun Ngayon nagpa-load muna ako ng tigpa 500 na load sa RFID. So hanggang ngayon hindi ko pa nadadownload yung app nila para ma-monitor kung may laman ba. Minsan sumusobra kaya tigpa 500 muna. Ano, 1.4 pwede na to, balikan. Yung sa T-Flex na lang. Sumabalik tayo sa Guanzon no, nakadalawang beses na tayong bumili ng motor at eksakto naman puro Guanzon yung tindahan. Eh natuwa naman yung boss ng Guanzon at yung mga ibang managers nila, kaya isa tayo sa inimbitahan dito sa pag-o-open ng kanilang bagong Kawasaki store no. Eh naka-Kawasaki tayo ngayon no. Kaya isa pa yun sa dahilan kaya naka-Kawasaki nga pala tayo. Tignan nyo, ang layo ng ruta ko. Nandito pala ako sa Porac. So liliko pa tayo, dadaan pa tayo ng Clark.
tas Mabalacat. Malayo siya kung tutusin. Pero tingnan nyo, walang traffic, dire-diretso. So yung ginugol mong oras dun sa traffic, mas okay na gugulin mo dito na walang traffic. Kasi iwas aksidente rin dahil ang luwang ng kalsada, kaya pa wala kang kasabay. Mataas yung clutch ko ngayon, naninibago lang ako. Okay, so dito sa EasyTex, to part pa to ng EasyTex pagkatapos doon T-Flex na yun. So dito merong mga speed gun dito, so mag-iingat kayo ha. Huwag kayong mag-overspeeding dito ha. Ngayon, ang sabi sa akin is Kawasaki Urdaneta daw yon. Kaya naman isa-search na natin. Ang plano ko nga pala, itong Chigi dashcam na to, ililipat doon sa adventure bike natin kasi mas bagay siya doon. Alam niyo naman, kapag long ride, matagal yung exposure natin sa kalsada, so medyo mataas ang chance din ng aksidente dahil pagod na tayo sa ride Dito walang RFID so may event sila ngayon Dito dapat tayo magpapa-install ng RFID para sa T-Flex. Pass-through lang pala dito dahil dito yung dulo malayo din Eto na, Urdaneta, Dagupan. Ubos ang aking throttle. So from here, 4 minutes na lang daw ayon kay Googler. Mahaba talaga ang T-Flex. Bugbog yung katawan mo pag walang windshield yung motor mo talaga. Saan yung kalsada? Ito. Tama kaya itong dinadaan ako. Bakit napunta ako sa gubat? Ganda ng bakod nito. Ano to? Uy, ganda nito Naku, mali ito. Mali yung tinuro ng Google Map. Babalik tayo. Adventure time with Reed Motovlog. Yung lugar na kamis province. Tsaka tahimik. Okay, part 2. Isa lang. Grabe yung echo. Siguro naman tama na yung ruta ko. Sabi ko na pagpasok ko pa lang dito duda na ako May poste pa sa gitna Ako, dami sasakyan Eto na ang Kawasaki. Kailan mag-open to, sir? November 23 yung grand opening. Pero by October mag-ooperate na to. Pinifinish na lang. Mukhang malapit na rin matapos kasi parang laman na lang tsaka konting linis no? Tapos second floor na lang pala, puro mga salamin na lang ang kulang. So yung mga display dito, sir, puro mga big bikes. Alright. So abangan natin yung pagbubukas nito. Magkakaroon ng grand opening celebration yan, no, sir? Yes, sir. Sa November 23. Baka naman, baka pwede kaming pumunta. Pwede sir, invited. Ayun, thank you. Tsaka lalo na big bike kasi nakakawasaki din tayo, sakto. Itong Kawasaki big bike na tindahan is under ng Guanzon. Okay na pala yung sa baba linis na lang kasi malikabok pa dahil under construction siya. Ito malamang yung cashier, then dun yung cafe, ganon. Tapos dito naman yung mga parts, dito yung service area. Ito yung lifter nila nakabaon sa semento. Doon ipapasok yung bikes. So dito yung showroom talaga. Then may second floor sila. Mukhang wala yatang elevator to. Malamang lahat ng bikes nandito.
Siguro office yung nasa taas. Dito naman naka-display yung mga high-end big bikes. So, may ilaw pa. Naka-platform talaga oh. Malamang dito nakalagay yung H2 ganun. Tapos dito hili-hilera yung mga naka-display. Sakto sa may bintana. May dumating. Familiar ba sa inyo yung dumating? Naka-Kai t-shirt pa siya. Siya po yung ambassador ng Guanson po. Siya po. Ambassador ako ng Guanson eh. Ay, kayo po. Ay, nice meeting you po. Hello, Kai din po ako. Kaya lang ako po yung mascot. Yung pumayat na Kai. Ay, grabe si ma'am. Parang ano sir, bumili ka ng extra shirt mo, no? Oo, hindi yan magwa-white ma'am nang walang ibig sabihin. Bakit nga ba naka-white t-shirt ka? Kasi alam ko naka-black ka, so white ako. Hindi, dahil naka-dodge o dahil wala kang... Kahit na paano, mahaginipan si Alfred. Ako yung nag-sacrifice ha, o dalawang sticker. Dalawa. Sa akin galing yung isa, sa akin galing yung isa. Apo, thank you. Boss mo kasi para hindi sila nag-iisip. Wala ka sa Pilipinas, hindi pa post ko. Nahanap ko kasi. Ano yung pa-post ko? Ha? May post mo. Sabihin mo, may long loss. Nakauwi ka na rin sa wakas. Kaya pinilit kong pumunta kasi wala ka eh, tagal mong nawala eh. Para masama ulit ako sa vlog mo, Koy. Pag hindi nasama rito sa vlog ko, hindi ko share yung video. Hindi ako ililibre ng kape. Oo, di kita libre kasi eh. Okay. Solid ng Dodge, pa-test drive naman bro. Parang siya yung may-ari ng Guanson Kawasaki. Stock na. Ay wala, mahina. Tara. Sa wakas, makakapagkapi rin. Angas! Guwapo! Boss, sige lang boss. Sige boss. Atras lang boss. Tabig doon boss. May gutter, may gutter. May gutter boss. Baka magasgas yung ano, gulong. Yeah boss. Boss, tubig. Alcohol, boss. Alcohol boss. Hindi boss. Okay na boss. Okay na. Payong boss. Sige boss. Ako yung watermark. Sige boss, ako na. Okay. Boss. Sige boss. Boss. Hinarang ko na yung kalsada boss, baka may tumawid eh. Boss, welcome sa aming coffee shop. Sakto boss. Boss Coffee, yung pangalan ng coffee shop. Yes boss. Gagabihin na naman. Isang straight na hatawan na naman. Si Alfred walang sticker. Yung sticker ko yung pinamimigay niya. Oh. Thank you po. Paganyan ako no. Paganyan tapos ganun no. Bye bye. Kailangan na nating magpagas. Forklift nagpapagas oh. Ngayon ako nakakita ng ganyan Akala ko diba tiri yung forklift. Digas nga pala. Ayun kailangan ng reflectorized vest pagka gagabi na dito sa Pangasinan sir. Sino yung mga nanguhuli sir? Mga polis? Mga barangay hindi naman. Okay. Kasi sa lapad ng kalsada yung mga street lights masyadong nasa dulo diba? Yung banda dito sa gitna hindi na aabot yung liwanag ng ilaw. Eto super open pa naman, kaya medyo mabibilis yung mga sasakyan. Kaya kapag mahina yung ilaw naman ba, tricycle, motor, bisikleta, masasapul mo talaga no. Ayun, buti safe tayo. Hindi na natin kailangan isuot yung kapote nating reflectorize. Ayun yung mga nanguhuli. Paglagpas natin dito sa toll gate, pasok ko muna yung cellphone sa bulsa. Ay, pass through pala dito baka sa sobrang bilis natin lumipad yung cellphone ko di ba kapag nag-outro tayo merong video na nakasakay ako sa motor, mala wall terrific ang dating. So ngayon dahil ginabi ako, hindi na tayo makakapag-video doon sa harap ng bahay ko. Ngayon ang gagawin ko, sa loob na lang ng garahe tutok ko lahat ng ilaw sa akin.
Ayan, so teleport tayo hanggang Pampanga. Ayan naman pala, may GTR. Ang ganda pagkaputi talaga. May carbon pa. Angas. Lumusot yung motor, lulusot din tayo, di ba? Okay, outro na tayo guys. Maraming salamat. Read for